At mukhang nakarma na itong si Zaldico dahil hinahabol na sila ngayon ng Commission on Audit. Matapos kasi ang pag-audit ng Commission on Audit sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Lumabas na ang DPWH ay tila hindi nagamit ng tama ang kanilang pondong 20.3 billion pesos. Walang mga official receipts o resibo, kabilang ang Cordillera Administrative Region na mayroong 9 billion pesos. Pangalawa, ang Region 5 o ang Bicol na sasakupan ni Zaldico na tila mayroong 4 billion pesos. Pangatlo, ang Calamba, Laguna, Region 4A. At pang-apat, ang Region 1, Pangasinan. Alam naman natin kung sino-sino ang mga naging kontraktor sa DPWH. Ano na ngayon ang lumabas? Hindi ba dapat kayo ang imbestigahan, Zaldico? At ang iba mo pang kasamahang mga buwayang kongresista? Kaya nga ang ating mga kasundaluhan ay tila hindi na masikmura pa ang paglulustay ng pera, lalong-lalo na ng mga buwayang kongresista na ito. Kung bago ka lang dito sa NTPH, maaari bang makahingi ng isang like at subscribe? At huwag kalimutan pindutin ang notification bell para ma-notify kapag may ganito tayong upload. Salamat kabayan! At mukhang nakarma na itong si Zaldico dahil hinahabol na sila ngayon ng Commission on Audit. Matapos kasi ang pag-audit ng Commission on Audit sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Lumabas na ang DPWH ay tila hindi nagamit ng tama ang kanilang pondong 20.3 billion pesos. Walang mga official receipts o resibo, kabilang ang Cordillera Administrative Region na mayroong 9 billion pesos. Pangalawa, ang Region 5 o ang Bicol na sasakupan ni Zaldico na tila mayroong 4 billion pesos. Pangatlo, ang Calamba, Laguna, Region 4A. At pang-apat, ang Region 1, Pangasinan. Alam naman natin kung sino-sino ang mga naging kontraktor sa DPWH. Ano na ngayon ang lumabas? Hindi ba dapat kayo ang imbestigahan, Zaldico? At ang iba mo pang kasamahang mga buwayang kongresista? Kaya nga ang ating mga kasundaluhan ay tila hindi na masikmura pa ang paglulustay ng pera, lalong-lalo na ng mga buwayang kongresista na ito. Dear retired men in uniform, nabasa ko po ang mensahe ninyo kay BBM about the issues of 2025 national budget. Maraming salamat po sa inyong pagsasalita. May kakampi pa pala kami. Mga sirs, please po, tulungan po ninyo ang taong bayan na mas lalo pang mapalakas ang boses. Kasi po, pag kayo nagsasalita, for sure, maraming nanginginig sa takot. Mukhang mas nakikinig o makikinig sila sa inyo. Kailangan pong matakot sila sa taong bayan and they shape up. Itigil na ang palagiang ng national budget. Please, tulungan ninyo po kami na matigil na yung DPWH budget insertions na hundreds of billions. Pero ang mga big-ticket infrastructure foreign-assisted projects, ginawang zero po nila. May ebidensya po mga sirs. Nilipat nila ito sa unprogrammed appropriations, not priority. Pero since kailangan pong mapondohan ito, dahil di pwedeng itigil, like subway, inutos po ng Congress sa DOF na kunin ang pondo ng PhilHealth, PDIC, SSS, GSIS. Nilimas, winalis nila ang mga pondo ng trust funds po alinsunod sa 2024 GAA. Mga sirs, tulungan po ninyo ang mga Pilipino. Maawa po kayo. Kailangan po lahat tayong magsalita at mag-ingay. Binababoy po tayo ng harap-harapan, kinagago, pinagsasam, at bilang konting pampalubag loob, may ayuda na pipila lahat at papalakpakan at papasalamatan ang mga bulok na politiko. Maawa po kayo mga sirs sa bayang ito na ilang beses ninyong nilagay ang inyong buhay noong nasa serbisyo pa kayo para protektahan ito. Dati po, pag nakakakita ako
ng naka-uniforming pulis at sundalo, I felt safe. Sana po, kahit retired na kayo, iparamdam pa rin po ninyo na nandyan pa rin kayo para sa bayan, kakampi namin. Maraming salamat po. Bilang patunay ay heto, ibinalita pa ng iba't ibang media ang patungkol sa tila questionableng paggastos ng mahigit 20 billion pesos sa DPWH. Nakakahiya si Zaldico na siyang binigyan ng comment at reaksyon ni Mr. Will Talker. Panoorin natin ang buong video. Dokumentasyon sa paggasta ng DPWH ng mahigit 20 bilyong piso ipinag-utos na ng COA. Naritong newscoop ni Gia Rafael. Ipinag-utos na ng Commission on Audit sa Department of Public Works and Highways ang agarang pagsusumite ng mga dokumento nito kaugnay sa ginastang 20.3 billion pesos noong 2023. Ayon sa COA Audit Report, iba't ibang DPWH offices ang nakinabang sa mahigit 20.3 billion pesos kung saan mahigit 9 bilyong piso ay napunta sa Cordillera Administrative Region para sa mga infrastructure projects. Pangalawa sa may pinakamalaking nakuha sa nasabing halaga ang DPWH Region 5 na mayroong 5 bilyong piso na sinasabing ginamit para sa paggawa ng mahigit 50 proyekto. Binatikos ng COA ang mga nasabing transaksyon dahil sa kawalan ng tama at kumpletong mga dokumento tulad ng backup computation, delivery receipt, official receipt at iba pang certification at permits. Oh, ano na? Ha? Mas malala pa pala ang ibang ahensya. Walang resibo, walang documentation. Ang galing, di ba? Tapos bilyon-bilyon. Oh, sa mga nagmamagaling dyan, sa mga hanap ng hanap, at tira ng tira sa Office of the Vice President, okay, it's your time to shine. Ito ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Ilang ahensya ng pamahalaan kinalampag sa mga naantalang proyekto ayon sa COA. Naritong newscoop ni Kim Gomez. Sinalampag ng Commission on Audit ang 15 ahensya ng pamahalaan at 34 na state universities and colleges dahil sa naantala at palyado nitong mga infrastructure projects noong 2023. Sa audit report ng COA, nakita na nagkakahalaga ang mga proyekto ng national government agencies ng mahigit 239 billion pesos at 2.37 billion pesos naman sa SUCs. Grabe. Sinasabing hindi nasunod ang plano para sa mga proyekto dahil sa poor planning, kakulangan sa monitoring, hindi pagsunod sa mga kontrata, mahabang procurement process at kakulangan ng koordinasyon sa local government units at iba pang kinauukulang ahensya. Grabe, ang daming mga naantalang proyekto. Ang daming mga hindi natapos na proyekto sa administrasyon ngayon. Proud kayo dyan? Diyos ko. Oh, TWADCOM, House of Representatives. Oh, ang daming mga ahensyang sablay. Ano na? Walang hearing? OBP lang. VP Inday lang ang gigisahin. Pero itong mga ahensyang sablay-sablay hindi gigisahin. Sabi niya, lahat na lang napupuna mo. Napaka-perfect mo talaga. Uy, there's power in pamumuna. Tignan mo, nung pinuna natin ang Tingog Party List na gagamitin nila ang PhilHealth. Ha? Di ba? Makikipag-tie up ko nun sila. Makikipag-tandem ko nun sila sa PhilHealth. Di ba? Para saan? Oh, pinutakti ng mga tao. Oh, di umatras ang Tingog Party List. Kasi magagamit yun sa pamumulitika eh. Magagamit ang PhilHealth sa pamumulitika. Oh, nung pinuna natin at nag-ingay tayo, edi umatras ang Tingog Party List. Oh, sa national budget, di ba? Pipirmahan na sana ni PBBM ang national budget. Pero, since pinupo na natin, no? Dahil maraming mga insertion, di ba? Like yung AKAP, zero budget ang PhilHealth, tinapyasan ang DepEd, oh, di ba? Sa pamumuna natin, sa pag-iingay natin, o hindi agad pinirmahan. Dinoble check muna ni Mr. President. Ewan ko lang kung babaguhin ba niya yun. Pero at least, di ba? So sa pamumuna,
Yan yung power natin. Mas bilib ako sa'yo. Sa kadami-dami ng nangyayari ngayon, wala ka pang napapansin. Hindi mo pa napupuna. Ano ang masasabi ninyo mga kasweet ng mga buwayang kongresista na ito ay hinahabol na ng Commission on Audit dahil nga ito sa questionabling paggastos nila ng mahigit 20 billion pesos under DPWH pero walang mga resibo at kulang-kulang. Hindi ba dapat sila ang imbestigahan? Hindi si Vice President Sara na malinis ayon sa COA. Ano ang inyong opinyon? Huwag nang kalimutang i-share ang video na ito, mag-iwan ng comment at like.